Kabanata 4901. Sumingit na si Lillian Yates bago pa makapagsalita si Mandy Zimmer. Hinding-hindi papayagan ng anak ko ang bastos na ito dito. Siguro sinundan niya siya dito. Natural, ayaw ni Lillian na galitin ni Tita Whitby si Mandy Zimmer. Grabe kung masisira ang date dahil dito. Ano, sinundan niya siya hanggang dito. Nag-order din siya ng mga gamit ng walang kahihiyan. Sumabog sa galit si Tita Whitby. Bastos, bakit ka ba ganyan? Dapat ituwid ng mga tao ang kanilang mga katayuan. At hindi palagi ang nang-aabala sa mga tao. Hindi mo ba gets? Hindi ka karapat dapat na makasama sa isang Diyosang tulad ni Mandy. Ikaw ay walang tao. Kayong dalawa ay mula sa dalawang magkaibang mundo. Bakit ka pa nakakapit sa kanya? Let me tell you. Sasakalin kita hanggang mamatay kapag sinira mo ang kasal ni Mandy. I'm giving you one last chance. Aalis ka ba o hindi? Tatawag ako ng mga pulis kung hindi. Sisiguraduhin kong magdurusa ka. Galit na inilabas ni Tita Whitby ang kanyang telepono bago nag-dial ng numero. Kalmadong humigop ng tsaa si Harvey. Tinawagan mo ba ako ng mga pulis? Sa anong dahilan? May utang ba ako? O may sinira ako? Hindi mo naman pag-aari ang lugar. I can do whatever I want here. Anong kinalaman nito sa'yo? Oh, ganun ba? Napangisi si Tita Whitby. Tama na ang pagpapakitang gilas. Kung hindi dahil sa amin, sa tingin mo makakatapak ka dito? Sa tingin mo ba pupuntahan ka ng mga waiter? Judging from your poor look, you're already been respected enough na hindi ka itinapon ng mga security guard sa labas. Para sa isang materialistikong tao na tulad ni Tita Whitby, ang mga talunan tulad ni Harvey ay itinuturing na makasalanan. Ang isang talunan na walang kaalam-alam na nagpapakita ng kanyang sarili sa kanyang harapan ay hindi naiiba sa paghahanap ng kanyang sariling kamatayan. Hindi na mapakali si Harvey na harapin ang babae. Umalis ka na. Hinahamon mo ba ako, bakla ka? Galit na galit si Tita Whitby. Kukuha ako ng security ngayon din. Tignan natin kung paano ka patuloy na magpapanggap. Ngumiti lang si Harvey. I'm drinking my tea, and you're here cause me trouble. Fine. Ituturo ko sa'yo kung paano manggulo. Inihagis ni Harvey ang isang stack ng cash sa mesa bago lumapit kay Mandy. Halika. Ihahatid kita para sa midnight snack. Magpapakasal ulit tayo bukas. Magsasalita pa sana si Mandy nang may narinig na yabag sa labas. Naparito ba ako sa maling oras? Isang mahinahon ngunit mapaglarong tono ang narinig. O sinasabi mo na simula pa lang pinaglalaruan na ng pamilya mo ang pamilya John? Iyan ay isang malaking kasalanan, alam mo ba? Nagbago ang ekspresyon nina Lillian at Tita Whitby matapos marinig ang mga salitang iyon. Si Simon Zimmer ay nagpakita rin ng nakakatakot na hitsura. Maging si Mandy ay hindi napigilan ang bahagyang kilabot. Malalim na titig ang ipinakita ni Harvey nang tumalikod siya at makipagtitigan sa isang lalaking nakasuot ng Armani haute couture suit. Ang young master ng pamilya John, si Blaine John, ay nagpapakita ng magiliw na ngiti sa sandaling iyon. Tahimik na nagtama ang mga mata ng dalawa. Kalmado ang tingin ni Harvey York taliwas sa mapaglarong ekspresyon ni Blaine John. Nagkatinginan sina Lillian, Tita Whitby, at ang iba pa bagong inisyon si Harvey. Si Blaine ay natatakpan ng custom-made na damit, at si Harvey ay nagsuot ng may diskwentong damit mula sa mga stall sa kalsada. Nasa kay Blaine ang aura ng isang upperclassman, ngunit si Harvey ay isang hindi magandang tingnan. Si Blaine ay ang young master ng pamilya John, na ang kanyang pangalan ay pinarangalan sa buong top-rated na bilog. Samantala si Harvey, nagpapanggap lang siyang geomancy expert na niloloko ang daan patungo sa taas. Mukha siyang nasa upper social circle, ngunit siya ay walang halaga kumpara sa isang tulad ni Blaine. Nagpout si Lillian at ang iba pa. Hindi nila maintindihan kung saan nakuha ni Harvey ang lakas ng loob na tingnan si Blaine ng ganoon. Perfect timing, young Master John. Ito ang driver ng pamilya Zimmer. Ang isang katulad niyang driver lang ang nagsusumikap kay Mandy dito. Hindi niya alam kung kailan siya titigil. Nagpapaliwanag na si Mandy na may mahal siya.
Walang karapatang makasama ang isang diyosa nang walang katulad niya. Ngunit ang bastard na ito ay hindi sumuko. "Shut your mouth," sagot ni Blaine. Base sa pagkakaintindi niya kay Harvey, wala siyang pakialam sa mga nanlilibak sa kanya dahil nasa itaas siya ng mga liga sa kanila pa rin. Agad na napatigil si Tita Whitby sa pag-iisip na parang sinasakal. Ito ay isang kakilakilabot na pakiramdam para sa kanya upang magtiis sa sandaling iyon. Si Lillian, Simon Zimmer, Elodie Jean, at ang iba pa ay nanginginig sa takot. Hindi sila maglakas loob na magbitaw ng kahit isang salita matapos pigilin ng aura ni Blaine. "Young Master John, this is my ex-husband, Harvey. We're planning to get remarried," paliwanag ni Mandy. Si Blaine ay napakunot ang noo pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Sumabog sa galit si Lillian. "Kailan pa ako pumayag niyan? Mahalaga pa ba ako sa'yo? Papatayin mo ako ng ganito ha? Let me tell you, ikakasal ka lang ulit sa kanya dahil sa patay kong katawan. Hindi mo ba nakikita ang isang napakahusay na lalaki tulad ni Young Master John? Bulag ka ba? O in denial ka lang? Hayaan mo akong babalaan ka, Harvey. Ikaw. Tumahimik ka." Bulalas ni Harvey. Sa sobrang galit ni Lillian ay halos mag-ubos siya ng dugo. "Napaka-impos, Sir York." Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Blaine. "Wala kaming pagkakataon na mag-usap pagkatapos ng ilang beses na magkasalubong. Sa tingin ko, dapat nating gawin iyon ngayon. Kung tutusin, baka wala nang isa pang pagkakataon para doon." Casual na hinila ni Blaine ang upuan bago humithit ng tabako habang nakatingin kay Harvey. "Naririnig mo ba yun? Gusto kang makausap ni Young Master John. Isang pagpapala para sa kanya ang magbigay ng mga payo sa mga walang kwentang karumihan na tulad mo." Sigaw ni Elodie. Umupo muna si Harvey bago sumilip kay Blaine, hindi na pinansin si Elodie. "Kailangan natin ng usapan. Wala nang ibang oras pagkatapos ng lahat." Isang tawa ang pinakawalan ni Blaine. "Masyado kang confident. Sabi mo, may karapatan kang maging ganyan. Hindi lang nakapasok ka sa pamilya Patel at sa magagandang biyaya ng 6 na hermit families sa iyong geomancy arts, kasama ang badge ng pinuno ng Heaven's Gate, wala kang pinagkaiba sa acting head ng Sacred Martial Arts Training Ground. Hindi lamang Golden Sands, kahit na ang mga tao mula sa Mordo at Walsing ay kailangang magbigay ng kanilang paggalang sa isang taong may ganitong katayuan. I have to admit, you are quite capable. Mahirap para sa isang ordinaryong tao na makamit ang lahat ng ito sa maikling panahon." Natigilan si Mandy Zimmer. Hindi niya inaasahan na si Harvey York ay nakagawa na ng napakaraming pag-unlad pagkatapos makarating sa lungsod. Nagkatinginan sina Tita Whitby at Elodie Jean. Buong-buo ang tingin nila kay Harvey, pero parang si Harvey ang lubhang kahanga-hanga batay sa mga papuri lamang ni Blaine. O hindi bababasa, siya ay mas mahusay kaysa sa karaniwang tao. Si Lillian Yates ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Nagkaroon siya ng ideya kung gaano kahusay si Harvey. At muli, hindi niya inaasahan na magiging ganito ka-resourceful siya pagkatapos pumunta sa Golden Sands. Dahil likas na hinamak ni Lillian si Harvey, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng disgusto matapos marinig si Blaine sa pagpupuri sa kanya. "Walang karapatang ikumpara sa iyo ang lalaking tulad ni Harvey, Young Master John. Ang kanyang mga koneksyon ay wala. Ikaw ay ipinanganak sa isang nangungunang pamilya mismo. Ang kanyang tinatawag na mga tagumpay ay sadyang mababa. Isang geomancy expert, ang acting head, nasa kanya lang ang lahat ng ito dahil may suporta siya. Kapag hindi na siya worth it, magiging talunan siya. Ikaw, on the other hand, ay palaging magiging young master ng pamilya John." Walang masabi si Blaine sa papuri ni Lillian. Ngumiti siya ng mahina bago nagkibit balikat kay Harvey. "Kaya mo talaga, Sir York. Pero, wala kang laban sa akin." Casual na humigop ng tsa si Harvey. "Nasa top-rated circle ka, at galing ka rin sa mayamang pamilya. Ano, tatakutin mo lang ako? Bago mo gawin, curious ako. Dahil naging marangal ka, sa palagay mo ba ay ikaw ang pinakamahusay na tao ng country age?"
Wala na bang ibang maihahambing sa'yo sa paningin mo? Bago pa man magsalita si Blaine ay malamig na ang ngiti ni Tita Whitby. Siyempre, siya ang pinakamahusay. Ang isang mangmang na tulad mo ay hindi makakakuha nito. Hindi mo alam kung gaano kahanga-hanga si Young Master John. Bahagyang napangiti si Harvey habang nakatingin kay Blaine, tuluyan ng hindi pinansin si Tita Whitby. Nagpakita ng malalim na ekspresyon si Blaine nang stub out niya ang kanyang tabako. Medyo exaggerated na tawagin akong ganyan. Pero kung sasabihin kong pangalawa ako, hindi ko akalain na maraming tao ang maglalakas loob na tawagin ang kanilang sarili muna. Masyado kang humble, Young Master John. Bulalas ni Lillian at Tita Whitby. Nagkibit balikat si Harvey bago siya gumawa ng gesture para ipagpatuloy ni Blaine ang pagmamayabang. Marami akong kilala na Young Masters ng top 10 na pamilya. Ang mga prinsipe ng 5 nakatagong pamilya ay kaibigan ko din. Kilalang kilala ko ang mga saint at dalaga ng lahat ng uri ng sacred martial arts training grounds. Sila ay mga kahanga-hangang tao na may mga espesyal na katangian. Pero parang hindi ko makikita ang sarili ko sa ibaba nila. Nagpakita ng misteryosong ekspresyon si Blaine. Safe to say na 3 tao lang ang nagpapaisip sa akin yan sa buong bansa. Sila yung mga taong tinitingala ko. Maaaring narinig mo o hindi mo sila dati. Ngunit sila ay walang alinlangan na ang tuktok ng bansang ito. Patuloy na humigop ng tsa si Harvey York nang hindi sumasagot. Aalis na sana siya nang matapos siya. Ano ang dapat pang pag-usapan ng si Blaine John ay nagyayabang lamang tungkol sa kanyang lakas sa buong panahon. Hindi na siya mapakali na makinig pa. Si Elodie Jean naman ay na-curious. Sino ang mga taong iyon, Young Master John? Interesado rin ang iba. Nais nilang malaman kung anong uri ng mga tao ang hahayaan na maging isang kilalang tao. Ang unang tao ay ang nag-iisang natalo ang 5 pinakamalakas na bansa, na lumikha ng maalamat na sword camp sa isang napakabata na edad. Pagkatapos, nagtatag siya ng $1 na mga korporasyon sa ibang bansa, na itinaas ang bansa sa tuktok ng mundo mismo. Higit sa lahat, nawala siya sa kanyang pick, at nag-iwan lamang ng isang alamat. Sinasabi na tiyak na siya ang magiging susunod na elder ng puwersang militar kung hindi. May karapatan siyang makipagkumpetensya laban kay Young Master Wright at sa Big Boss para sa pinakamataas na posisyon sa maraming taon. Biglang umupo ng tuwid si Blaine. Siya ay walang iba kundi ang buhay na alamat ng puwersa ng militar, ang chief instructor ng sword camp mismo. Siya ang lalaking iginagalang ko ng lubos. Tuwang-tuwa na tumango si Elodie. Alam ko, he's an impressive man. Kahit hindi siya marunong, narinig niya rin ang pangalang iyon dati. Sumimangot si Harvey. We're at the age of peace. He's a discreet man. Si Harvey ay hindi interesado sa posisyon. Ang gusto lang niya ay makalimutan siya ng mga tao. Ang sabi, siya ay hindi inaasahan na patuloy nakakalat ang kanyang alamat kahit na nagtago ng napakatagal. Hindi mo lang alam kung ano ang ibig sabihin ng pangalang iyon, Harvey. Ang mga opinyon ni Blaine tungkol kay Harvey ay nagsimulang lumala matapos makita ang kanyang mapang abusong saloobin. Bilang isang tao mula sa bansa H, hindi mo lang alam ang mga nagawa ng punong instructor, ngunit hindi mo maunawaan kung gaano siya kalakas. Ikaw ay isang makitid na tao na walang pamantayan, ngunit ikaw ay nakaupo dito at kumikilos ng mataas at makapangyarihan. Akala ni Blaine ay may kayaman lang si Harvey, pero parang ignorante lang talaga siya kung tutuusin. Let me tell you about the second person. Kanina pa siya nasa balita. Dapat nakita mo na siya dati. Siya ang kinatawa ng Martial Arts Alliance ng bansa. Kapareho niya ang apelyido mo. Nagpakita ng paghanga si Blaine nang magsimula siyang magsalita tungkol sa pangalawang tao. Si Representative York ay isang lubhang maingat na tao. Hahayaan niyang malantad ang kanyang pagkakakilanlan sa harap ng sinuman. Ngunit alam ng mga taong nanunood ng balita na nag-iisa niyang tinalo ang mga nangungunang talento ng India at gumawa ng pangalan para sa Country H sa mundo ng martial arts. Higit sa lahat, ginamit niya ang pagkakataon na maging isa sa mga direktor ng Martial Arts Alliance sa buong mundo.
Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakamit ang mga ganoong bagay sa 10 magkakaibang buhay. Kahit ako hindi ako kalaban yan. Isang tawa ang pinakawalan ni Harvey. Tama ka dyan. Umikot ang mga mata ni na Tita Whitby at Elodie. How dare you say that? Saan mo nakuha ang lakas ng loob sa unang lugar? Gaano ka pa kaya kung ikukumpara sa kanya? Wala kang karapatang pagsilbihan ng isang tulad ni Representative York. Ang pangatlong tao ay hindi gaanong kilala tulad ng iba pang dalawa, ngunit higit kong iginagalang siya. Siya ang prinsipe ng Yorks ng Hong Kong. Nang itakwil siya ng kanyang pamilya, ginamit niya ang kanyang sariling lakas para magtayo ng $1 bilyong na korporasyon at naging pinakamataas sa Southlight. Yan ang nakakabilib sa kanya. Nakagawa pa siya ng malakas na pagbabalik laban sa Yorks ng Hong Kong, at ganap na binago ang kapalaran ng pamilya. Kabanata 4,905. Kinuha niya ang korona gamit ang sarili niyang mga kamay. Siya ay isang bayani. Ipinakita ni Blaine John ang walang katulad na paghanga. Alin sa tatlo ang kilala mo, Master York? Sina Tita Whitby at Elodie Jean ay nandidiri na tumingin kay Harvey York habang naka-cross arms. Tama yan. Siguradong hindi mo pa narinig ang tungkol sa mga taong iyon dati, hindi ba? Nagkatinginan sina Lillian Yates, Mandy Zimmer, at Simon Zimmer na may kakaibang ekspresyon. Gusto nilang sabihin ang isang bagay, ngunit hindi nila magawa. Kung tama ang pagkakaalala nila. Prinsipe York. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Blaine nang tumingin sila kay Harvey. Nagtataka ako kung mayroon kang mga opinyon tungkol sa mga taong tinutukoy ko. Tama. 2 sa 3 ito ang magkaparehas ng apelyido sa iyo. Nagtataka ako kung bakit napakalaki ng agwat sa pagitan mo at sa kanila. Kumuha si Blaine ng baso sa mesa. Sa kanyang mga mata, walang karapatan si Harvey na maging kapantay niya. Anong usapan, young Master John? Marami akong natutunan. Ngumiti si Harvey. But I'm curious. What's the point of you talking about all this? Hindi mo ba naiintindihan, Harvey? Dumilim ang mukha ni Elodie. Sinasabi niya sa iyo na ang mga katulad nila lang ang may karapatang hamunin siya. Manloloko ka lang. Hindi ka karapat-dapat. Napatingin si Harvey kay Blaine. Ganun ba? Tama, sagot ni Blaine. Hindi na rin siya mapakali na tumingin kay Harvey. You're thoughtful. You have charm. Proud ka, pero ikaw lang. Kalmadong tumayo si Harvey. Kung ikukumpara sa mga taong iyon, hindi ka karapat-dapat. Kahit na kung ikukumpara mo ang iyong sarili sa akin. Kinaladkad ni Harvey si Mandy palabas ng lugar habang siya ay gulat na gulat pa rin. Natigilan ang lahat. Hindi nila inaasahan na sasabihin ni Harvey ang ganoong bagay sa sandaling iyon. Walang nakaisip na kakaladka rin niya si Mandy ng ganun-ganun lang. Naging matamlay ang karamihan. Karaniwang nagsasalita. Si Harvey ay dapat na natitisad sa labas ng lugar sa takot. At gayon pa man ay hinila niya si Mandy palabas pagkatapos ng tahasang insulto kay Blaine. Harvey was blatantly disrespecting him. Namilog ang mga mata ni na Lillian at Simon. Mabilis na lumapit si Tita Whitby kay Blaine. Ang taong walang alam, young Master John. Hindi niya alam kung gaano kahusay ang mga taong pinag-uusapan mo. Ang mga taong may sentido komon ay lumuhod sa puntong ito. Basagin. Dinurog ni Blaine ang baso gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos, tinitigan niya ng matalim na tingin sina Harvey at Mandy. Hindi lamang siya nakaramdam ng kawalan ng respeto sa nakita, naniniwala siyang nadurog na ang kanyang pride. Sa labas ng gusali, sa gilid ng ilog, si Harvey at Mandy ay namamasyal ng walang sabi-sabi. Talagang nasaktan mo pareho ang pamilya John at ang pamilya Jean sa pagkakataong ito, alam mo ba? Hawak ni Mandy ang kamay ni Harvey na may pag-aalala. Ang kasal sa pagitan ng dalawang pamilya ay isang pagpapalitan ng interes para sa nangungunang 10 pamilya. May sariling mga layunin si Blaine, ngunit ang pagpigil sa kasal ay magkakaroon ng mapaminsalang kahihinatnan. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan laban sa iyo sa lalong madaling panahon. Alam ko, sagot ni Harvey, na nakatingin sa nag-aalalang hitsura ni Mandy.
Alam mo, anong alam mo? Galit na sagot ni Mandy. Si Blaine ang young master ng pamilya John. Siya rin ang sinumpaang kapatid ni Emery. Close talaga sila. Alam mo ba kung sino yon? Anak yan ng Big Boss. Kung tayo ay nasa noong sinaunang panahon, literal na prinsipe siya. Kakalabanan mo ang isang ganyan, at sasabihin mo sa akin na alam mo. Sinamaan siya ni Harvey ng mapaglarong ngiti. Ang Braided Dynasty ay patay na daan-daang taon na ngayon. Ang lalaking iyon ay hindi prinsipe. Kahit hindi natin pag-usapan iyon, hindi mo ba alam na ang pamilyang John ang nag-iisang top-rated na pamilya sa buong lungsod? Galit na galit si Mandy. Maging si Kyrie mo ay mahirapan sa pakikitungo sa pamilya John. Hindi mo talaga iniisip na makakalaban mo sila, hindi ba? Ngumiti si Harvey, saktong may sasabihin sana siya, may narinig siyang busina sa di kalayuan. Ang sungay ay palaging simbolo ng pagsisimula ng digmaan. Ang nakakakilabot na tunog ay magpapalamig sa sinuman sa takot. Biglang lumingon si Harvey. Unti-unting lumalapit sa kanila ang isang grupo ng mga tao. Ang taong nangunguna sa pagsingil ay bumusina ng walang anumang pagpigil. Isang bugzo ng hangin ang umihip, at naamoy ang formalin. Lumapot ang amoy ng kamatayan. Lumalapit sila, darating ang grupo. Sa wakas ay nakitang mabuti ni Harvey ang kakaibang karamihan. Bukod sa pinuno ng grupo, ang mga nasa likod ay nakasuot ng uniforme noong unang panahon. Kinaladkad nila ang kanilang mga paa na parang zombie sa mga pelikula. Corpse Walkers. Nag-iba ang ekspresyon ni Harvey, at kinaladkad niya si Mandy sa likod. Hindi niya alam kung gaano katakot ang mga Corpse Walker, ngunit alam ni Harvey na hindi niya hahayaang manatili si Mandy ng mas matagal. Isang mabahong amoy ang umalangaw bago pa makalayo ang dalawa. Ang amoy ay ganap na nadaig ang formalin. Nag-iba na naman ang ekspresyon ni Harvey. Lason ng bangkay. Mabilis na napabuntong hininga si Harvey. Nang akmang hahawakan na niya ang ilong ni Mandy, namula ang mukha nito, at agad siyang nawalan ng malay. Ang lason ng bangkay ay hindi nakamamatay, mapapatambo lamang nito ang mga taong nakalanghap nito. Gayunpaman, kahit na ekspertong militar ay hindi kayang labanan ng mga manlalaban ang mga epekto. Isang ordinaryong tao lang si Mandy. Walang paraan para mapanatili niya ang sarili. Sumama ang ekspresyon ni Harvey. Tinanggal niya ang jacket niya at tinakpan si Mandy, saka inihiga sa isang bench na bato. Kaagad pagkatapos, hinarap niya ang grupo ng mga bangkay. Bam! Isang suntok ang ibinato ni Harvey na tuluyang nawasak ang tiyan ng bangkay sa harapan, ngunit tila hindi ito tumigil ang bangkay mula sa suntok na iyon. Sampal. Ikanaway ni Harvey ang likod ng palad niya, ginawang alabok ang ulo nito. Sa buong oras, walang ingay ang bangkay. Isang itim na uod ang gumagapang sa katawan nito. Crunch! Dinurog ni Harvey ang uod sa ilalim ng kanyang mga paa, saka pinandilatan ang mga bangkay sa paligid. Helminths of the Corpse Walkers. Malinaw na nalaman na ni Harvey ang katotohanan. Natigilan ang lalaking may sungay ng mapagtantong nalantad ang katotohanan ng mga bangkay. Nagsimula siyang tumugtog ng busina ng mas mabilis. Tumilapon ang mga bangkay kay Harvey. Ang parehong trick ay hindi gagana ng 2 beses. Natapakan ni Harvey ang isang tile sa lupa. Bas again. Nagkapira-piraso ito, lumilipad sa buong lugar. Ang mga tipak ay nakapasok mismo sa lalamunan ng mga bangkay. Ang mga maliit na uod, na hindi nakikita ng mata, nagsimulang sumabog. Kasabay nito, ang mga umaatungal na bangkay ay agad na naglaho bago bumagsak sa lupa, na parang nawala ang lahat ng kanilang lakas. Malamig na tinitigan ni Harvey ang lalaking may sungay. Kung titingnang mabuti, siya ang lalaking nakadamit na may gintong rimmed na salamin na nakasunod sa paligid ni Cedric, na patuloy sa panunuya kay Harvey. Napatingin ang lalaki sa mga bangkay na nakahandusay sa buong lupa, nakakatakot ang ekspresyon ng mukha nito. Bastard! How dare you take out young Master Cedric's iron corpses? May death wish ka ba? Kinahit ng lalaki ang bell of the horn, at isang bughaw na karayom ang lumipad mismo kay Harvey. Kinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at tumalon sa gilid, mabisang nakaiwas sa nakamamatay na pag-atake.
Sa sandaling ginawa niya, ang lumipad na mga karayom ay tumama sa isang malaking puno sa likod kung saan siya nakatayo kanina. Nagsimulang mabuo ang ilang malalaking butas sa puno, at nagsimula itong magbuga ng usok. Nakakalokang tanawin. Kumunot ang noo ni Harvey, saka humakbang pasulong para iwasan ang susunod na pag-atake. Nakabusina na ang lalaki, at naglalabas na ng baril. Itinutok niya ang putok kay Harvey, at hinila ang gatilyo ng walang pag-aalinlangan. Bahagyang binago ang baril, sa tuwing hinihila ang gatilyo, isang bugzo ng bakal na buhangin ang nakakalat. Naiwasan ni Harvey ang mga pag-atake, ngunit hindi na siya makalapit. Maaari kang umiwas, ngunit magagawa rin ba ng iyong babae? Malamig na tumawa ang lalaki, at itinutok ang baril sa direksyon ni Mandy. Klak! Gayunpaman, napagtanto niyang nakajam ang kanyang baril sa sandaling hinila niya ang gatilyo. Nagulat siya, at nakita niya na tanging kadiliman lang ang sa paligid niya. Lumitaw si Harvey sa kanyang harapan, at bigla niyang hinawakan ang firing pin. Gusto kong makipaglaro sa iyo ng kaunti pa para makita kung sino pa ang dapat ipadala ni Cedric. Ngunit dahil masyado kang hindi makatwiran, kailangan kitang ipadala ngayon. Kinahit ni Harvey ang braso ng lalaki, saka itinutok ang baril sa balikat nito. Sa sandaling binitawan ni Harvey, ang firing pin ay umindayog ito pasulong. Bang! Naramdaman ng lalaki ang matinding init sa kanyang tama ng bala. Napaatras siya ng ilang hakbang, gulat na gulat. Ito ang pinakakalma, at pinakamabangis na tao na nakilala niya sa buong buhay niya. Bas again. Sa sandaling bumagsak ang lalaki sa lupa, si Cedric, na nasa loob ng Toyota Alphard na nakaparada sa gilid ng ilog, ay dinurog ang kanyang baso ng alak sa kanyang kamay. Isang malalim na tingin ang namuo sa kanyang mukha habang nakatingin kay Harvey na may singkit na mga mata. Makalipas ang isang oras, sa Golden Sands People's Hospital, naglakad si Harvey sa labas ng emergency room na may mahigpit na ekspresyon, paminsan-minsan ay nakatingin sa maliwanag na ilaw sa pasukan. Hindi siya umimik ni isang salita, ni hindi niya sinubukang madaliin ang sinuman. Ang lason ng bangkay mula sa Seed Frontier ay mabisyo. Nagawa ni Harvey na isara ang mga ugat ni Mandy habang pinipilit din ang karamihan ng lason na lumabas sa kanyang katawan, ngunit dahil isa lamang siyang ordinaryong tao na labis na nabigla, kailangan niyang magamot sa ospital. Malamang naligtas si Mandy, ngunit nag-aalala pa rin siya. Alam niyang kung hindi ito haharapin ng maayos, may pagkakataon na mapilayan si Mandy sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Anong nangyari dito, bakla ka? Siya ay ipinadala sa emergency room sa sandaling kinuha mo siya. Anong ginawa mo sa kanya? Makalipas ang halos kalahating oras, si Lillian at ang iba pang mga Zimmer ay sumugod doon. Bago niya sinubukang unawain ang malaking larawan, tahasang sinisiraan na ni Lillian si Harvey nang makita siya nito. Sinubukan ni Simon na pumasok sa emergency room. Matapos itulak ay tumalikod siya at hinawakan si Harvey sa kwelyo, at sumigaw, "Ano ang nangyari sa aking anak, bastard ka?" Natahimik sandali si Harvey bago siya nagpakawala ng buntong hininga. "May nagtangkang pumatay sa akin. Nasangkot si Mandy at nalason, pero..." Sampal. Hindi na napigilan ni Lillian ang sarili, at sinampal ang mukha ni Harvey. "Alam ko, napakabuting tao ng anak ko, walang mangyayaring masama sa kanya. Ikaw ang problema. Hindi ako makikipagtalo sa iyo tungkol sa pagsira ng date. Tell me what happened to my daughter. Paano mo ipapaliwanag sa akin ang sitwasyon? Sabi mo mahal mo ang anak ko, pero ano ang ibinigay mo sa kanya? Mag-isip ka. Bukod sa sakit at paghihirap, ano ang nakuha niya? Nakikiusap ako sa iyo. Umalis ka na. Bitawan mo ang anak ko. Hindi ka na matiis ng pamilya namin na nagdudulot ng gulo sa amin." Sinubukan ni Lillian ang lahat para itaboy si Harvey sa pamilya. Dahil dumating ang isang magandang pagkakataon, natural siya ay hindi niya pababayaan ang pagkakataong iyon. Tsaka si Harvey ang dahilan kung bakit napunta si Mandy dito. Nagalit din si Tita Whitby. "Hindi mo ba alam? Makakakuha ako ng $7.3 million bilang reward kung magiging successful ang kasal.
Ang iyong biyenan ay nasa top-rated circle din. At matatanggap ang kanyang pamilya bilang mga elite. Galit na galit si Young Master John dahil sa iyo. Nawalan din ng magandang pamilya si Mandy. Ngayon, ang iyong biyenan ay walang pagkakataon na maging isang piling tao. Nawalan din ako ng pera. Let me tell you, nag-invest ako ng malaking pera dito. May utang ka sa akin ng 7.3 milyon. Pag hindi mo binigay ang pera, sasakalin kita hanggang mamatay. Natural, hindi mahalaga kay Tita Whitby ang kaligayahan ni Mandy. Pera lang ang importante sa kanya. Dahil sa nasirang kasal, ang kanyang mga pamumuhunan ay talagang walang kahulugan. Natural, dahil nabangga niya si Harvey, hihingi siya ng kabayaran sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at bumaling kay Lillian. Wala akong pakialam kung sino ang gumawa nito, pero sisiguraduhin kong babayaran nila ito. Makakakuha ka rin ng katwiran para dito. Katwiran. Malamig na tumawa si Lillian. Ang pinakamagandang katwiran para sa akin ay ang umalis ka sa buhay ni Mandy magpakailanman. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Imposible iyon, sagot ni Harvey. I can assure you, Blaine's involved. Your dear son-in-law's trying to kill your daughter. Kumunat ang noo ni Lillian na parang iniisip ang posibilidad. Ngunit sumabog sa galit si Tita Whitby matapos marinig ang mga salitang iyon. Basura ka, iniinsulto mo lahat ng mabubuting tao na ginoon mo ng karumal-dumal na bagay. Sino ka sa tingin mo? How dare you slander young Master John's name? Kilala mo ba kung sino siya? Siya ang young master ng top-rated circle ng bansa. Siya ay isang maamo at personal na tao na mahilig gumawa ng kawang-gawa. Wala ka bang kahihiyan na sir-on ang ganyang lalaki? Nagalit si Tita Whitby. Ito ang Golden Sands. Alam mo ba kung gaano kahirap ang iyong sarili sa pagsasabi ng mga bagay na iyon? Hindi ko alam ang tungkol doon. Sagot ni Harvey. Ang alam ko lang magbabayad lahat ng gumawa nito kay Mandy. Si Harvey ay naghinala na ginawa ito ni Cedric dahil sa selos, pero masasabi niya na ang lalaking may gintong rimmed na salamin ay hindi kailanman nakipagkamay kay Mandy. Ibig sabihin may nag-utos na sa kanya. Mula sa pananaw na ito, posibleng nasa likod si Blaine nito. Bukod pa rito, hindi naniniwala si Harvey na makakatakbo ang Iron Corpses sa lungsod kung wala ang pamilya John na pahintulot. Natigilan sina Lillian at Simon matapos makita ang ekspresyon ni Harvey. Hindi sila ganoon katanga, at alam nilang may katibayan si Harvey para sabihin ang mga bagay na ganyan. Hihihi, magaling kang sinungaling, sigurado yan. Nararamdaman ni Tita Whitby ang tensyon sa hangin, ngunit hindi siya madaling sumuko. Let me tell you something. Kahit na si Young Master John ay nasangkot dito dahil iyon sa iyo. Sinira mo ang date sa isang napakahalagang oras. Hinatak mo pa si Mandy palabas. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sa tingin mo ba pelikula ito? Sa anumang kaso, ikaw ang may pinakamaraming responsibilidad sa lahat ng nandito. Umalis ka na dito. Stop trying to get Mandy's money. Huwag mo na rin isipin na makipagkita sa kanya. Hindi ka karapat-dapat. Wala kang karapatan. Si Tita Whitby ay nagpakita ng lubos na paghamak. Ito ay malinaw sa kanya na si Harvey ay kailangan mawala minsan at para sa lahat. Nagbabalak ka rin para sa pera niya. Nagsimula na namang magalit si Lillian. Umalis ka. Pag nagpakita ka ulit sa harapan ko, ako na mismo ang magpapaputol sa iyo. Nagsisimula ng mahilo si Lillian sa lahat ng dugo sa kanyang ulo. Halos matamba siya sa lupa at maparalisa ang kanyang sarili sa puntong iyon. Napabuntong hininga si Harvey, saka tumingin kay Simon. Ingatan mo si Mandy, ama. Ako na ang bahala dito. Nag-alinlangan si Simon, saka bumantong hininga. Fine, gagawin ko. Huwag ka nang babalik. Hindi namin kailangan ng iyong katwiran, at hindi mo rin kayang ibigay sa amin iyon. Wala kang laban kay Blaine, kung tutuusin. Bumantong hininga ulit si Simon. Ang kanyang anak na babae ay muntik ng mapatay, walang ama ang makakatikim niyan.
Gayunpaman, walang ibang paraan. Kaaway niya si Blaine. Ano pa ang gagawin niya? Tungkol naman sa katwiran ni Harvey. Si Simon ay hindi maglalakas loob na aliwin ang kaisipang iyon kahit isang segundo. May karapatan ba siyang hilingin iyon? Hindi. Kabanata 4,910. Pumunta si Harvey sa Fortune Hall pagkalabas ng ospital. Pagpasok pa lang niya, si Darwin, Prince Gibson, at siya ay nagmamadaling pumunta sa main hall na may mga pananabik. Kumunot ang noo ni Harvey. Logically speaking, galing din sila sa Heaven's Gate at sa pamilya Gibson. Kahit ang pamilya John ay dapat magpakita sa kanila ng paggalang. May nangyaring mali. May nangyari ba kay Quill? Ayos lang ba si Quill? Walang pag-aalinlangan na tanong ni Harvey. Mabilis na naglakad si Darwin. Ayos naman siya. Iba talaga ito. Narito ang pamilya Lopez, ang corpse walker, para hamanin ang aming sangay. Kung wala ang head, walang sino man ang narito upang mamuno. Ito ay masama. Sinasabi ng mga alingawngaw na nagpadala sila ng isang eksperto na nasa kalagitnaan ng pagiging isang Diyos ng digmaan. Kung hindi tayo mag-iingat, hindi lang ang pangalan ng pamilya ang madudumihan, kundi ang Heaven's Gate. Helm Gibson. Sir York, dapat ba nating tanggapin ang hamon o hindi? Sa gabi, sa kalsada patungo sa Lakeside Villa ng Golden Sands branch ng Heaven's Gate. Umupo si Harvey sa likurang upuan ng isang Mercedes, kalmadong nakatingin sa labas ng bintana. Siya ang may kagagawa ng sitwasyon, kaya natural na siya mismo ang tatapos. Matapos tanggapin ang hamon at pagharap sa ibang bagay, pumunta siya rito kasama si Shay. We looked into the situation this afternoon, Sir York, she said quietly, while steering the wheel. Ang mga corpse walker ay dumating sa lungsod gamit ang dahilan ng pagiging isang grupo ng pagsisiyasat. Ang namumuno sa kanila ay si Duffy Lopez, ang matanda sa pamilya Lopez. Hindi lamang siya napakahusay, ngunit siya rin ang taong nasa kalagitnaan ng pagiging isang Diyos ng digmaan. Ang kanyang 4 na alagad ay pawang mga hari ng sandata. At saka, personal bodyguard silang lahat ni Cedric. Siya ang namumuno sa investigation group. Hindi lamang nila kami nirerespeto sa pagsisimula ng hamon, ngunit sinusubukan din nilang sirain ang aming moral. Ang kalalabasan ng hamon ay makakaapekto rin sa Heaven's Gate. Dahil dito, ang padre de pamilya ang magbabayad para dito at sa nakaraang pangyayari sa buhay niya. Sinabi na sa akin ng tatay ko. Kahit na nakikipagkita kami sa mga corpse walker, hindi yun nangangahulugan na kailangan naming lumaban. We'll solve the matter peacefully if we have to. We'll just apologize and pay them. Napatingin tuloy si Shay kay Harvey ng mabuti. Ganun ba? Napangiti si Harvey. Hindi mo alam pero, ako at ang aking asawa ay inatake sa Red Chamber kaninang hapon. Nasa emergency room pa rin siya ngayon. Sa tingin mo hahayaan ko na lang yun. Ano? Natigilan si Shay, na nakakatakot ang ekspresyon ng mukha niya. Pagkatapos ng buong talakayan ngayong hapon, siya at ang iba pa ay sumang-ayon na ang sitwasyon ay dapat harapin ng mapayapa, para hindi na magkagulo si Quill. Ngunit sa paghusga mula sa sitwasyon ni Harvey, malamang na hindi ito magtatapos ng maayos maliban kung ang mga corpse walker ay maaaring bigyang katwiran ang mga kilos nila kay Harvey.